Itong mga ipapakita ko is mga naikwento lang sa akin, napanood, mga kwentuhan sa inuman. Okay? Teka, bukas ko lang aircon ng init eh. Tapat ko yung ventilador. Okay, so yung ipapakita ko is mga paraan na napanood ko sa TV, narinig sa kwentuhan, narinig sa inuman, na pinakita sa mga forum. Okay? Okay, so hindi porkit pinakita ko, ibig sabihin ginagawa ko. Alright? Nililinaw ko lang yan bago ko simulan, ha? And itong mga paraan na to may not be applicable sa existing IRR or mga yung implementing rules and regulations sa PTC. Alright? So, ibig sabihin, ito yung mga options, but I'm not telling you to do this because hindi ko alam kung legal na to as of this time. Alright? So, ito lang yung mga paraan na nakikita ko. Then, take note, ang nanonood sa mga video natin, hindi lang naman sa Pilipinas, pati mga nasa ibang bansa, na wherein sa kanila, maaaring legal. Lalo na yung inside waistband. Sa Pilipinas, medyo naging debatable yan for a while. Okay? But anyway, sige, simulan natin. Una, clear. Paano pagki-clear? Remove magazine. Okay? Check yung chamber. Visual. Tapos tignan nyo, sundutin nyo, tignan nyo maigi, wala talaga. Okay? Then, pagka meron kayong yung matigas na lugar sa area nyo, pwede nyo kalabitin. Like ako, may pader ako dito, may backstop ako. O, diba? Pwede. Alright? Pero kung wala naman, light material yung bahay nyo, kung nagki-clear kayo, double check nyo maigi, okay lang, tas babaan nyo na lang. Okay? Sige. Una, ito yung classic. So, yung mga napapanood ko sa pelikula dati, tsaka nakikita ko mga alalay ng mga ibang politiko. Clutch bag. Alright? Okay, nakalagay sa clutch bag. Makikita nyo yan, kahit sa mga lumang pelikula, di ba? Itim na clutch bag. Lagi may hawak silang ganyan, no? Mga goons, tapos may hawak na ganyan, no? Patayo sila, lagi nakahawak na ganyan. Di ba? Tapos, pagka, nagkapuso ka na, bubuksan nilang ganun. Tapos ganun. Tapos kakasan nilang ganun. Okay? So, dalawang klase kung mapupunan nyo. Una, yung concealment. Okay? Yung mode of carry. Pangalawa, yung condition carry. Yung, ako may sasuggest ko, pag magki-carry kayo, ang barrel designed to carry, loaded. Kaya may mga safeties yan di ba? So you carry it loaded. Alam ko mahabang diskusyon yon. Kung gusto nyo, pwede ko i-discuss. Pero alam ko, na-discuss ko na yan sa mga past videos ko. Diba? Para yung nasa kotse ka Diba? Ayan na, babangga ka na. Do you have time para maglagay ng seatbelt? Alam mo ba yon, babangga ka? Hindi, diba? So kung ikaw, nagdadala ka ng baril, tapos, kumbaga, gusto mo siyang dalhin dahil talaga may threat ka, advantage mo yung loaded ka na, tapos safety lock, yung thumb safety. Para pagkuha mo, all you have to do is bababa na lang ito. Di ba? Kesa yung pagkuha mo, pag may halong taranta, nadudulas-dulas pa sa kamay mo, makakasaka pa, minsan yan, pag hindi ka pa nagpa-practice, aalalaya mo, tapos magpe-fail to feed pa. Okay? So, maraming pwede mangyari habang nagkakasaka. Di ba? So, paano yun kung, ayan na, emergency, pinuputukan na nag-fail to feed ka pa. So, iba yung meron ng laman niya sa loob, baba mo na lang to, di ba? Tapos, ready to rock and roll na. Okay? So, yun yung isang condition sa carry na ako ina-advise ko. Given, walang kalikot sa mga safety mechanism. Gumagana yung safeties nyo. Kasi iba kalikot ng baril, tapos magche-chamber load, na aksidente, lalo na pag nalaglag yung baril. Okay? Mamaya papaliwanag ko yun, ha? Bakit importante yung condition ng barrel sa carry, ano yung mga advantages. Pero for now, yun muna yung kailangan maintindihan. Mas advantage kung loaded yung barrel nyo pag kinary nyo. Huwag nyo kalikutin yung safeties, ha? Kasi pag nag-fail yun, devastating. Okay? So, on 1911, designed para
At condition 1, no? Chamber loaded, that means chamber loaded and locked thumb safety. Although dati, mga old school, nagaganyan sila, oh, naka-hammer down. Okay? So loaded siya, naka-hammer down. Tapos pag kinuha nila yung barrel, nakapanood na ako nung kahit sa movie, ginaganto nila, no? Yung mga, ganon, o ganon na lang, no? Ganon, ginaganon. Okay? Yung iba naman, naka-half cock. Okay? So kanina, full na nakababang ganon. Yung iba, naka-half cock na ganyan. Alright? So loaded siya, naka-half cock. Tapos pag bunot nila ng barrel, nakikita ko yun, no, sa mga movie, na ganon na lang. O, yun na, ready to rock and roll na. Okay? Pero kasi, under circumstance na pinuputukan ka na, yung mga ganong scenario, may halo ng taranta, may halo ng adrenaline, sa totoo lang, parang baka mamaya magkamali ka pa, makalabit mo di ba? Hindi kagaya niyan, simpleng-simple, pag bunot mo, baba yung safety, trigger finger out ka pa rin, di ba? Kasi napapanood ko, ginaganyan nila, nakaganyan pa oh. Di ba? Nakaganyan na sila nakandito na yan Tapos ginaganon. Kung nagmamadali ka, may halong taranta, may halong puto ka na, di ba? Delikado. Okay? Tapos yung iba naman, magkikerry, totally, walang laman. Parang pinakita ko kanina, pagkuha nila, kasa. Di ba? Siguro pwede yun kung kung wala ka naman ganong yung active threat na wala ka in-expect na ambush. Di ba? Although, may advantage pa rin pag loaded Di ba? I wouldn't carry na hindi loaded. Okay? Sige, ngayon balik tayo. Ayan na yung condition ng barrel, no? Okay? Ngayon, yung pagki-carry. So, pinakita ko na yung unang option, naka-clutch. Di ba? Kaya sabi dun sa PTC, sa likod, yung existing ngayon, nakalagay, encased on a bag. Di ba? Specific, di ba? And the like, yung parang clutch bag and the like. Ano may nakasabi sa PTC? Basahin natin, Basahin natin. Para rin, Okay, hindi ko dala yung PTC ko. Nandoon. Okay, anyway, so yan yung isa. Hindi ko dala pero in effect, specifically nilagay. Kasi dati, hindi nakalagay yun na kailangan na sa bag. Nakalagay lang dati encased. Kasi pag sinabi mo encased, yung holster, any type of holster is considered a special case for firearm. Specific for firearm, case din siya. So pag sinabi mo encased as holstered na term, it is almost the same, 'di ba? Encased 'yan. 'Di ba? Anong encasement mo? Holster, 'di ba? Because a holster is a case specific for firearm. Okay? So meron namang iba ngayon, yung mga modern, yung ganito na carry. Kaya lang hindi ko isa-suggest to, pang range lang to, case lang talaga to. Kasi may mga strap. So pag emergency, di ba, magtatatanggal ka pa ng strap. Hindi pwede. Okay? Barrel. Clutch. Mga iba-ibang clutch. Tapos etong iba, yung mga ganito, yung mga panipak, yung mga, ano ba tawag dito, yung mga bag, parang panipak. Tapos meron pa, nawala ko na sample na naipamigay ko yata yung belt bag. Tapos nakaganyan yung barrel. Pag ginano mo yung belt bag, diretso. Actually, maganda rin yun. So that's another thing. That's another one. Uy! Lalaglag pa ako. Tangina, makikita nyo. Titihaya ako dito. Okay? So yun Okay. Ngayon, sumunod dito. So, paano ba to? So normally, mga ganitong bag, may built-in holster sila. Okay, natatanggal. Okay? So, nakaganyan yung baril nyo, Nakaganyan. Alright? So, pagka gipitan, ito yung mga quick draw, Yan, lalayo kong konti, para makita nyo. Yan, ganyan. Ayan pala, lalapit pala ako, hindi ako lalayo. Para kitang-kita nyo. Yan. So, yung mga ganyan, pag gano'n nyo, release ka agad, kuha ka agad. May video ko paano ko ginawa ito ng bago to, binili ko. Okay, so that's another way of carrying it. Ulitin ko mas advantageous, loaded. Okay, basta kailangan baril nyo in good condition. Tapos meron akong mga function check nyo, safety check. Alright? Ayan. Kaganon nyo lang yan, yung mga iba, kakalat na yung sa akin, luma na. Ready na. Okay? Take note, pagka bubunot kayo ng baril, laging trigger finger out, Okay?
Oh, yan yung isa pa, another one. Tapos palagay ko, ito yung inabangan ng lahat, no? Okay, waistband. Pag sinabi mong waistband, ito yung waistband. Okay? Linawin natin, ha? Waistband. Ibig sabihin may band ka, no, nandito. Hindi, kasi iba yung sinuksok mo sa bewang mo, Mexican carry. Ayan yung Mexican carry. Walang holster, bawal na bawal yan. Hindi safe yan, ha? Bawal yan. Huwag niyong gagawin niya, hindi safe yan. Ulitin ko, Mexican carry is not safe. And Mexican carry is different from holstered na barrel using inside waistband. So, merong appendix carry, na uso ngayon dito sa appendix. Diba? Yung iba, may magazine pa dito. Okay? Nakikita ko yung napapanood ko lang to, ha. Hindi ko sinasabing ginagawa ko to at hindi ko nare-recommend ang gawin nyo. Papanood ko lang to, sinashare ko lang sa inyo. Kaya lang problema nyo dito, gaya nito, full size to. Okay? Kasi ang ganda nito eh, di ba? Pag ganun, no? Bilis, oh, di ba? Oh. Okay? Kaya lang, problema mo dyan, pag uupo ka na, puta, yan, oh. Di ba, kung nakamaong ka, ang sikit nun. Tapos, ang hirap umupo. Tapos, tumatama sa yag balls mo. Ay, sorry po, may nanonood pala sa ating mga babae. Tumatama sa, ano nyo, no? Sa mga maselang part nyo dyan sa baba. Di ba? Tapos, kung kayo, nag-jeep, okay, sasakyan nyo, matagtag, puta ka, ganun-ganon ka, yung dulo ng baril, nandun, nakatutok sa balls mo, masakit. Alright? Masakit, lalo na yung pag full size, no? Okay? So, yung iba, nandito, no? Yung iba, nandito. No? Kasi may bakil ako, kaya medyo nasa kaliwa. Pagka walang bakil, yung iba, gusto nila dito naman, sa kabilang konti, para nakatago ng gusto sa tiyan, no? Okay? Nandyan ang gusto, ayan. Oh. Okay, hindi ka mahalata, di ba? Oh. Lalo na yung malilitan tiyan, no? Oh, bilis, oh. Di ba? So, yan yung another option. O, sineshare ko lang, paulit-ulit ako, hindi ko sinasabing ginagawa ko to, ha? Meron naman iba dito sa gilid. Okay? So, nandyan. Tapos medyo nakakant siya, no? Hindi siya diretsong gano'n, ha? Nakakant siya. Nakatagilid siya ng konti. Yan, o. Yan yung tsura niya. Okay? O. Alright? Ganun, no? Bilis, oh. Hindi, bagal, sorry, ha? Kakita niyo yung tiyan ko, laki. Okay, so yan yung itsura niya. So pag kukunin nyo naman, pagka ganyan, taas nyo yung t-shirt nyo ng kabilang kamay, kuha, positive grip, angat. Normally, pag angat mo, kung talagang delikado, baba na safety. Okay, pero pinaka-safe sa lahat, pag kuha nyo, yung safety nyo, naka-ano pa, no? Pag tutok nyo na sa target, tsaka nyo palang i-disengage yung safety. Alright? Oh. Tapos make sure, bago mag-holster, naka-engage yung safety. Yung iba naman, nakakita ko dito sa right pocket. Nakaganyan. Yan, di rin halata yan. Okay? Okay? Oh. Right pocket. Kaya lang yan, mahirap. Kasi, pag bunot mo, ito yung gagamitin mo, yung pang kamay mo na panghawak sa baril din. Gaganon mo, tapos ganon. Okay? Kung nakatack-in ka naman, okay lang. Okay? So, kasi kung nakatack-in ka, pakita ko ha. Halimbawa, kung nakatack-in ka, ganyan yung tsura niyan, di ba? Naka-expose naman yan. Tapos, gumagamit ka ng concealment. Okay? Hindi ako nakatack-in eh. Kunyari na lang nakatack-in ako, ako nag-tack-in. Okay, tapos may concealment ka. Alright? So, wala, nakita may baril ka, di ba? Kasi pagka ginano mo sa gilid, wala rin, hindi kita. O, sabi, may baril ka, wala. Di ba? O, halimbawa, nakatack-in ako. Halimbawa lang, ha? O, di ba? O, hindi halata, di ba? O, wala, malinis. Pero pag draw, normally, ganon, unin mo. Alright? O, yun. Okay, so tatlong posisyon, di ba? Pwede rito sa side, appendix, side, pocket, di ba? Hindi ito sapat ng right na pocket mo. Okay, iba sa likod na likod, kaya lang mahirap na yun. Meron naman mga holster, nandyan, naka-side na ganyan, no? Nasa likod ng baril, nakaganon sa, ano nyo, sa sinturon, nakalusot. May mga holster na ganon, outside, dito, nakaganon. Medyo mahirap din yon, no?
Kasi may lock yun. Di-disengage mo pa yung lock. Alright? Oh. Pag inside waistband, okay? Kaya siya inside, yung baril mo nasa loob, inside ng waistband mo. Alright? Oh. Paano naman pag outside waistband? Bawal to sa civilian sa atin. Kasi by definition, hindi ka pwede mag-holster outside waistband pag hindi ka naka-uniform sa mga law enforcer. Lalo ng civilian, bawal to. Okay? Pero sa bagong batas ngayon, batas na kasi nag-lapse na eh. Yung amendment, 1095, yung amendment nun, concealed, any concealed manner. So, ibig sabihin, kahit may naka-outside waistband ako, kung concealed siya, walang nakakakita, that is okay. Okay? So, pag naka-outside waistband ka, naka-tuck-in kang ganyan, okay? Lagyan mo ng concealment, I mean, takpan mo, tago mo, whatsoever, do everything para matakpan mo siya. Di ba? No. That is concealed. Di ba? Oh, pwede yan. Outside waistband ka. Okay? Oh. Hindi na ako marunong ah. Hindi, maluwag yung belt ko. Payat na ako. Yan oh. Di ba? Oh. Kung naka-tuck in ka, nakalabas yung ganyan eh. Okay? Oh. Alright. Ngayon naman, kung naka-outside waistband ka, yan lang ang magandang option. Wala nang iba. Okay? Yung iba naman, sorry ah, hindi ko dala yung ano ko eh. Yung anong tawag dito, yung chest rig. Yun nandito yung baril. Meron din nun, di ba? Napapanood nyo yun, yung mga agent, no? Mga civilian agent. O yung mga special agent, no? Yung mga secret agent sa pelikula. Mga, yung naka-rig na gano'n, no? Chest rig ang tawag doon, tapos may bala dito. Ito naman suot ko, paparazzi. Okay, ito yung mga nabibiling vest na mayroong built-in na holster. Alright? So dito sa kabila, mga lalagyan ng magazine. Okay? So ito lagyan natin ha. Ito. Ayan, lalagyan ng magazine. Talaga 1911 sinample ko, di ba? Yung lahat ng sinabi ko actually pwede sa ibang baril ha. Okay? Pag magkakatalo lang yun kung ano yung condition, yung position. Kasi pagka naka-single action, double action na baril ka, mas maganda kung naka-hammer down. Kasi double action naman siya pagkalabit mo, di ba? Pero chamber loaded. O yun, no? Ito yung mga magazine. O, may zipper din. Ayun yung magazine sa loob. Okay, tas yung baril dito naman sa kabila. Sa kabila naman, may built-in holster na to. Ito, okay? So, yung built-in holster niya, okay? Yan. Okay, tapos meron din siyang lock. Okay? Ayan, ganyan ko siya i-carry dati. Pagka ginagamit ko to. Okay? Oh, pagka ganyan, malinis, di ba? Oh. Okay, pag gagamitin mo, simple lang. Baba mo to, disengage mo na yung lock na gano'n, di ba? Pagkuha mo, lusot na. Alright? Ilan na yun? Ang daming klase na nun. Clutch, yung mga bags, so, inside waistband, outside waistband. Okay. So, maraming paraan. Pero ang ano kasi dyan, dun nga sa amendment, ang ating ina-expect na yan sa batas is any concealed manner. Basta concealed, walang problema kung paano mo siya dalhin. Pero yun nga, kasi medyo broad yun eh. Kung akong tatanungin, hindi ko pa rin approve yung Mexican carry. Kasi pag Mexican carry, nakasuksok lang to without holster. Okay? So sabi ko kanina, paliwanag ko, no? Bakit kasi delikado yun. Diba ito yung safety. Okay? Hindi lahat ng 1911 sa totoo lang nasa tamang kondisyon or nasa maayos na kondisyon, lalo na iba yung mga kinalikot nyo na. Talagang nagbintang eh, no? Kasi karamihan ng mga naka-1911 gusto lagi kalikutin yung baril nila. Ewan ko ba? Tapos pag nasira, punta sa gunsmith. Okay?
itong safety na to, alam nyo ba, di pagkaya, naka-Mexican carry ka. O kaya yung holster na soft. Okay? Kaya ako, ginagamit ko itong Kydex eh. O yung matigas ng holster, no? Kasi pag ito, nakaganyan, Mexican carry, sumasayad yan sa ano mo, no? Sa balat mo, o kaya kung naka-soft ka, sumasayad. Tapos, pag gumagalaw ka maghapon, ito minsan bumababa. Hindi mo napupuna. Alright? Kaya importante ito. 'Di ba? Covered yung trigger. Okay? Tapos protected yung thumb safety sa bangga. Okay? Kasi pag nakasayad yan sa katawan mo, 'di ba, umaalon-alon, lalo yung mga gaya ko, yung bilbil ko, yung taba ko, minsan sumisiksik sa taba ko yan. Gumaganon. Okay? Oo. Pagka nag-ano ako, nagde-demo, sumisiksik sa taba ko, hindi ko sinasabi nagdadala akong gano'n, nililinaw ko lang. Kaya wag niyo gawin yung Mexican carry. Kasi sinasabi daw ngayon, 'di ba, sa batas daw, marami na ako nabasa, any concealed manner. Mexican carry, tapos nakatago. Still, it's a Mexican carry. Unprotected yung trigger, 'di ba? Tapos unprotected yung thumb safety. Alright? Oh. So, naipakita ko na sa inyo. I hope nakatulong doon sa nag-request. Maraming salamat. At lagi nyo tatandaan, susunod tayo sa mga batas. No? Yung mga pinakita ko, yan yung mga nahango yan sa mga napapanood sa TV. Sabi ko nga, mga kwentuhan sa inuman, mga kwentuhan sa forum. No? Binigyan ko lang ng, parang ginaya ko lang. No? Hindi ko sinasabing ginagawa ko yan. Okay? As kayo, huwag kayong gagawa ng illegal, huwag kayong gagawa ng labag sa batas. At lagi, kung may gagawin man kayo, kahit ano involving firearm, di ba, ang laging nasa isip natin is yung safety. Okay? O yun lang. Kung may gusto pa kayo request na gawin kong video, okay, mahiya, sabihin nyo lang. At pasensya na ulit, tol. Naging busy ako, at saka alam nyo naman, napaka-healthy ko. So ngayon lang ako nagkaroon ng chance talaga na makagawa ng video about this, paano mag-carry ng 1911. Okay? Ay, pucha, may nakalimutan ako, sorry. Cross draw. Ito, ina-adjust lang to. Pwedeng diretso yan, tapos cross draw. Nandito sa, kung kanan ka, nasa kaliwa. Ganyan, no? Sa kaliwa. Nasa kaliwa. Para sa naman na application yan. O kaya medyo nandito, okay lang, ganyan. Okay? Pag nagda-drive ka, di ba? Para pag may nangyari, pag nandito kasi sa kabila, nakaupo ka, ang hirap kunin, di ba? Oh. Pagka naka-cross draw ka, taas ng damit, tapos di ba may seatbelt ka pag gano'n, no? Siyempre, iiwas mo na yun kung may dala ka. Pagka kailangan mong bumunot, halimbawa nagda-drive ka, teka, ayoko natin, makakita nyo. Ang gagawin nyo lang, di nagda-drive ka, pag cross draw, ganyan. Mabilis. Alright? Ulitin ko, ha. Nagda-drive ka, kuha nito. Okay? Yun lang. Nakalimutan ko eh. Sige, next time.